Ninanyaya ko po ang bawat isa ng mga Espiritu para po sa ating yan para po sa ating mga patuloy sa mawitin po natin ang As We Gather. As we gather, as we gather, may we glorify your name, knowing well that as our heart begins to oh, we'll be blessed because we came. Oh, we'll be blessed because we came. Oh, let's all sing this together. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Faithful to faithfulness, oh Lord, great is thy faithfulness. Yan, manatili po tayo sa pagkatayo para po sa ating pagkalis pagbasa ng salita ng Panginoon. And sinabi dito sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sabi dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pwede po sa pagkabasa ng ating banal na salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagay pinagkalbo sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat nang nakarating po kami ng ligtas dito sa bahay-sambahan niyo, Lord God. Narito po kami sa araw na ito para po itaas ang aming mga pasasalamat at papupuri sa inyo, Panginoon. And pinapasalamat din po namin ang nagdaan ng isang buong taon. Salamat po sa blessing. And nawa, Lord God, sa araw na ito, kayo po ang siyang mapupurihan namin. Kayo po ang siyang sumentro at makita namin. Yun na lamang po. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon po sa bagong taon na ito? Sa pagsisimula po ng panibagong taon, tayo ay narito hindi para magdiwang at ay para tayo po ay magdiwang ng bagong simula. At sa umaga pong ito, awitin po natin ang pagdiwang ng Iglesia ni Cristo. Kaya po bawat isa ay palakpak ang kanilang mga kamay at umawit ng buong sigla sa ating pamumuhay, Panginoon. Tayong lahat ay magsindan at mag-iwang dahil sa maluwalhati maligayang pagsilang ng Iglesia ni Cristo dito sa sangkalupaan. Tayo ay mag-iwang. Cristo Jesus, Hallelujah.
kawitan sa panibagong taon na binigay po sa ating Panginoon. Sana we start our day na inaalala ang ating Panginoon na kung paano niya tayo nalala. As we continue to worship and as we continue to start our day, our year, sana maalala natin ang Panginoon. Kaya hindi po natin ang minaman. Let's all sing naman. Sa pagsisimula po ng aming bagong taon, Lord God, kayo po ang magsentro, kayo po ang gumabay sa lahat ng aming mga plano, Lord God, kayo po ang manguna sa mga gagawin po namin, Lord God. Salamat po sa pag-iingat,
bagay na natanggap po namin, malaki man yun o maliit, Lord God, we are so thankful sa lahat po ng mga tanggap namin, Lord God. As we continue to worship ngayon sa umaga po ito, kayo po ulit muna, gamitin niyo po ang taong tatayo at maghahayag po ng iyong salita po. Ang aming samot na lang sa matangas na pangalan ni Jesus. Amen. Lusa. Morning po sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Isa pong maligaya at malamig na bagong taon po sa bawat isa. At sana po sa nagdaang Pasko, sa nagdaang bagong taon, nawa tayo po ay nag-enjoy at nawa mas nakita po natin yung kabutihan ng ating pong Panginoon dun sa mga pagpapala pong dumaan sa atin sa buong taon ng 2025. Tayo po ba ay nagalak at mas nakilala natin ang Panginoon bilang ating pong Panginoon na tagapagligtas at nagbibigay sa atin ng mga bagay na pangangailangan natin? Yun po yung kailangan nating maintindihan bilang pong mga Kristiyano. At sana po sa nagdaang New Year, lahat buo pa rin yung katawan. Wala naman po naputokan ng paputok, wala naman po napuputokan ng putok. Sana po yung bawat isa sa atin healthy pa rin. Kasi mostly kapag bagong taon, kapag Pasko, marami tayong kinakain. Sino po dito yung na-high blood? Sino po dito yung sumakit na yung batok? No. Kaya kailangan po natin mag-ingat sa ating pong mga kinakain. At sana po, lagi po nating i-maintain yung ating pong healthy na pangangatawan at especially yung healthy natin na spiritual life sa ating pong Panginoon. At this morning po, gusto ko pong i-challenge ang bawat isa, ito pong Magdalena Church of Christ, na ngayong pong 2026 ay maging extension po tayo ng pagmamahal ng Diyos. Na yung buhay natin ay maging daluyan ng pagpapala, maging daluyan ng pag-ibig, ng perpektong pag-ibig ng ating pong Panginoon, na kung sa ganoon marami pa pong mga tao ang makakakilala at magpupuri sa Kanya pong pangalan. Ngayong pong 2026, ang mandato po natin, ang ating pong kailangan gawin ay to go, baptize, and to teach them. At sana hindi po natin simulan ang 2026 na mayroong pang sariling ambisyon, but to start it with a mission. Ulitin ko po, wag po nating sisimulan ang 2026 nang mayroong pang sariling ambisyon. Sisimulan natin to sa isang misyon. Ito yung misyon na ibinigay sa atin, sa bawat isa, sa buong iglesia ng ating pong Panginoon. To make disciples, to reach and save the lost. Yun po yung kailangan natin gawin bilang mga Kristiyano. At sa pagbabasa ko po ng ating pong talata sa Matthew 28:16-20, meron pong nireveal sa atin ang ating pong Panginoon na tayo po pala ay tinawag to share the unconditional love of God. Kapag po tayo pala ay tinawag para gumawa ng mga disipulo po ng ating pong Panginoon, to go baptize and teach them, tayo po pala ay naghahatid ng pagmamahal ng Diyos. Dahil yung salita niya ay isa po sa ating pong mga paraan para maipakita yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. At sabi po dito, love without borders. Yan po yung pag-ibig na walang pinipili. Alam niyo po kung bakit? Nung tinawag po tayo ni Kristo para ihatid ang kanya pong salita, ang kanya pong mga salita ay kailangan po nating ihatid para kanino? Para sa lahat. Kaya yung pag-ibig na dapat meron tayo, yung salita ng Diyos na dapat natin pong ihayag, hindi po dapat sa mga pili lang. Hindi po pala dapat sa mayayaman lang. Hindi po pala dapat sa may mga kaya lang. Hindi po dapat sa may mga magagandang buhay. Ang salita po ng Diyos, wala pong pinipili. Ang pag-ibig po ng Diyos, wala pong
pinipili. Kaya nga sabi po dito, love is not selective. Sabi po diyan, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po mapili. Kaya yung pag-ibig na dapat meron po tayo, hindi rin po mapili. Hindi po tayo mamimili ng mga tao na mamahalin lang natin. Hindi po gano'n yung pag-ibig na ituturo po sa atin ng ating pong Panginoon. Kasi kung mapili po tayo, magkakaroon po ng grupuhan. Magkakaroon po ng division sa loob ng isang iglesia. Sa grupo na to. Dapat hindi po tayo selective sa ating pong pagmamahal. At sa church, wala naman po tayo dito tinatawag na selection o yung kung saan ka nababagay, dito mapuputi. May ganun po ba tayo dito? Dito sa may bandang gitna, medyo maputi. Dito sa gilid, maiitim. May ganun po ba tayo dito? Dito sa side na to, pango. Dito sa side na to, matatangos. Wala naman po tayong ganun at hindi po natin pinaghihiwalay-hiwalay dahil ang pag-ibig po dapat na meron po tayo, hindi po selective. Wala pong mayaman at mahirap. Wala pong magaling sa hindi magaling. Lahat po tayo pantay-pantay, kaya yung pag-ibig na dapat meron po tayo, hindi po selective. At kapag ang pag-ibig natin hindi selective, kaya po nating gawin yung mandato na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. To teach them and to make disciple. Marireach natin sila kung hindi po tayo selective. Kasi yung selective na pagmamahal, it creates division and promotes hate. Kaya pakisabi po natin sa katabi, kapatid, hindi na ako magiging, pakisabi po, hindi na ako magiging mapili sa pag-ibig. Isa pa po, hindi na ako magiging late. Pwede po makasabi, hindi na po ako magiging late. Kaya po ba sabihin? Parang ulit po, hindi na po ako magiging late. Yan. Hindi na po ako magiging mapili sa pag-ibig at hindi na dapat tayo maging selective. Amen po ba? At yan po yung kailangan po natin maintindihan bilang pong mga Kristiyano. Kasi kung lahat po tayo dito selective, lahat po tayo kailangan munang may patunayan o kailangan munang may magandang gawin sa kapwa bago tayo mahalin. Bago natin sila mahalin, kailangan may patunayan ka muna sa akin. Yun po yung selective love. At kailangan hindi po tayo ganon. Yung pagmamahal, hindi po na, kasi kapag ganon ang pagmamahal na meron tayo, napakalaki po ng tendency na lahat po tayo ay maghanap ng tunay na pagmamahal. Sabi nga po dito, dahil most of us ay selective sa pagmamahal, we all experience to chase and reach for real love. Sino po dito naranas ng maghabol sa pag-ibig? Sino po dito naranas na nasaktan dahil sa pag-ibig? Sino po dito nakaranas na nabigo na dahil po sa pag-ibig? Sino po dito ang na-stress na dahil po sa pag-ibig? Marami po sa atin ang nasaktan, marami po sa atin ang naloko, marami po sa atin ang mahihirapan ng umasa, marami po sa atin na nagsakripisyo, na stress, na galit, nagkaroon ng pride dahil po sa hindi perpektong pag-ibig na ipinapakita sa atin ng ating pong kapwa. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Meron po ba yung perpektong pag-ibig? Diba? Lahat po tayo dito hindi perpekto. Kaya meron pong tendency na masasaktan po natin ang bawat isa. Kaya ngayon pong 2026, sana hindi na po tayo magmahal o maghabol sa pagmamahal. Sabi nga po dito, hindi kayang ibigay ng tao ang perpektong pagmamahal na inaasahan po natin sa kanila. At hindi rin natin kayang ibigay yung perpektong pagmamahal na inaasahan nila sa atin. Kaya nga sabi po dito, hindi na po tayo mag-chase, hindi na po natin i-reach dahil matagal na po palang ibinigay sa atin at matagal na pala tayong minahal ng ating pong Panginoon. Sabi nga po dito, tayo ang inabot at patuloy na minamahal ng perpektong pag-ibig ni Kristo. Hindi na pala natin kailangan maghanap kung sino magmamahal sa atin. Hindi na pala natin kailangan maghanap ngayon 2026 ng mga taong makikinig sa atin.
Kasi meron palang Diyos na unang nagmahal at nakikinig sa atin. Amen po ba? At yan yung kailangan po nating i-acknowledge sa ating pong buhay. At kung yung pag-ibig na yan ay naranasan natin, gagamitin natin ang ating pong mga sarili bilang mga instrumento o extension po ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng paghahatid ng Kanya pong banal na salita. Doon po natin gagawin ang ating pong mandato na ibinigay sa atin to go, baptize, and to teach them, to make disciples and to reach and save the lost. Yun po yung kailangan po natin gawin bilang pong mga Kristiyano. At hindi po ito ibinigay sa mga pastor lang. Hindi po ito ibinigay sa mga leaders lang. We are one. Sabi nga po ni Pastor Martin, tayo po ay iisa. At nung binigay po ng ating pong Panginoon itong Great Commission na to, ibinigay po niya to sa church. And the church is one. So lahat po tayo dito ay dapat cooperate. Dahil ito po ay utos ng ating pong Panginoong Hesus. At ito po yung kailangan nating gawin bilang mga Kristiyano. Kaya nga sabi po dito, ito po yung paraan natin para makita at maranasan at malaman ng ibang tao na meron po palang nagmamahal sa kanila. Yun yung ating ipaparana sa kanila. Gagawin natin silang disipulo ni Kristo. Gagawin natin silang tagasunod ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po dito, yung love na walang borders o yung love na hindi selective, yan po pala yung pag-ibig ni Kristo. At bago po tayo magsimula, tayo po muna sama-samang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa taon na ibinigay mo muli, na naandito po kami malakas. Panginoon, humihinga, nakakapaglingkod sa iyo, nagagamit ang mga talento upang papurihan ka, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa mga oras, sa mga pagpapala na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. Ngayon po umaga, Panginoon, humihingi po kami ng katalinuhan at karunungan upang sa ganoon, Panginoon, ay maintindihan namin ang iyong mga mayayaman at banal na salita at mai-apply namin to sa aming pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Nawa, Panginoon, kayo maghari sa aming puso't isipan. Linisin ito, Panginoon, upang sa ganoon, ang lahat po na aming pong gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At paano po ba natin maipaparanas sa iba ang pag-ibig ng Diyos na lagi po nating kasama? Yung pag-ibig na lagi nating kasama. Hindi lang basta naranasan. Lagi po nating kasama. Ito po yung isa sa mga bagay na gusto po nating i-acknowledge o kailangan po nating i-impart sa ating pong buhay. Sabi po dyan, let His authority govern our lives. Sa verse 16-18, hayaan natin yung kanya pong authority ang siyang manguna at maghari po sa ating pong buhay. Sabi po dito, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. 17, when they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat po ng authority sa langit man o dito sa mundong ito ay ibinigay na po sa Kanya. Siya na po yung nagmamay-ari ng lahat. Siya na po dapat yung nagmamay-ari ng ating pong mga buhay. Hindi na po dapat tayo yung nagdidikta sa kung ano yung gusto natin, kundi sinusunod na natin yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Kaya gagawin natin yung ating pong mandato. Sabi po dan, this is to share the love of Christ para maranasan po natin at para maiparanas natin sa ibang tao yung pag-ibig ni Kristo. Sabi po dito, we need to be His disciples first. Kailangan mo munang maging lingkod ng ating Panginoon. Kailangan mo munang maranasan yung pag-ibig ni Kristo. Kailangan mo munang maranasan upang iparanas din sa ibang tao. Ano po yung principle na meron po tayo dito? Hindi po tayo makakapagbigay ng mga bagay na wala tayo. Paano mo sila tuturuan na mag-devotion kung wala kang devotion? Paano mo sila gagawing disipulo ni Kristo at mapapalalim ang kanilang pananampalataya kung mismo ikaw hindi malalim ang pananampalataya? Kaya kailangan po muna natin gawin ang ating pong mga sarili na tapat,
na lingkod ng ating pong Panginoon. As a Jewish tradition, it is forbidden for a disciple to contradict and rule against the rabbi. Hindi po sila yung masusunod. Yung mga disciple, hindi po sila yung pwedeng masunod. Lagi lang po silang makikinig sa kung ano yung uutos sa kanila ng guro. Lagi po nilang dapat gayahin kung paano mamuhay yung kanilang guro. Sabi po dito, a shepherd cannot disciple unless he himself was discipled. So sa madaling salita, hindi po natin pwedeng pangunahan yung kagustuhan ng ating pong Panginoon ngayon 2026. Hindi po natin pwedeng ibahin yung mandato ng ating pong Panginoon para sa atin ngayon 2026. Sino po dito yung meron ng year plan? Sino po dito? Taas po ang kamay. Yan. Wala pa po. Sino po dito yung meron ng plano na bakasyonan? Wala pa naman po. Ngayon, kung mayroon na tayong plano, lahat po yan isasantabi natin. At uunahin natin yung plano ng Diyos para sa ating pong buhay. Yung utos ng Diyos para sa ating pong buhay. At kung naaalala nyo po nung pinaunahan ni Peter si Jesus, sabi po dito, ayan, ito po yung sabi ni Kristo sa Mateo 16:22, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Pero dahil hindi alam ni Peter yung kanya pong divine mission, yung plano ng ating pong Panginoon, sabi po dito ni Peter, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Sabi po niya sa ating pong Panginoon, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailanman hindi iyan mangyayari sa iyo. Parang gusto niyang pigilin yung pagkamatay ng ating pong Panginoon. Ayaw niyang masaktan ng ating pong Panginoon. Pero sabi po dito ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi saan po? Sa tao. At wag po nating gagayahin yung ganito pong pag-uugali na pinapangunahan po natin ang ating pong Panginoon sa Kanya pong mga plano. We need to surrender. Kailangan po lagi nating magtanong, kailangan po lagi nating mag-pray sa ating pong Panginoon. Para maging effective tayo na disipulo at makapag-disipulo pa, kailangan meron tayong malalim na relasyon sa Diyos at hindi dapat nating pangunahan ang plano ng Diyos sa ating pong buhay. Pero dito, kasunod nito, nagpakita po si Peter ng great attitude of a servant. Siguro kung naandun tayo sa sitwasyon ni Peter at punong-puno tayo sa ating pong mga sarili, alam natin na marunong tayo, alam natin na magaling tayo, siguro hindi na tayo susunod sa Panginoon. Kasi sinaktan ka eh. Dinisiplin ka. At marami po sa atin, kapag dinisiplina, nawawala. Nasasaktan at umaalis. Sabi po dito, Peter humbled himself, straightened his attitude, and followed Jesus. As a disciple of Christ, kailangan po nating bitawan ang ating pong mga ego. As a disciple of Christ, kailangan po nating bitawan ang ating pong mga pride. Yung mga kayabangan na nasa ating pong mga sarili. Bakit po? Kasi yung yabang ang nagpapabaho sa ating paglilikod. Pakiamoy nga po yung kapatid. Ayan. Mabango ba o mabaho? Mabaho. Kung ang paglilingkod po natin ay hindi tama, kung ang paglilingkod po natin ay punong-puno ng pride, ng yabang, kailanman yung paglilingkod natin hindi magiging mabangong samyo sa Panginoon. Pinapabaho ng yabang ang ating pong paglilingkod. Bibitawan po natin lahat ng ating pong ego para po maging mas mabuting lingkod ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi hindi po madali. Kaya kailangan nating ihanda ang ating pong mga sarili sa oras na dinidisiplina tayo ni Kristo. Handa po pa tayong disiplinahin ng ating pong Panginoon. Amen. Kailangan po natin na handa at lagi tayong handang magpakorek sa ating pong Panginoon. Bakit po? Dahil si Kristo po ay may karapatan na disiplinahin ka. Dahil nasa Kanya po yung authority. Siya po yung ating pong Panginoon at tagapagligtas sa ating pong buhay. Kaya niya tayong disiplinahin kasi tayo po ay mga tagasunod niya. Kapag hindi ka dinidisiplina ng Panginoon, baka hindi ka niya tagasunod. Kaya kailangan po, handa po tayo sa mga sufferings,
sa mga buhay na hindi natin inaasahan dahil ito po ay isa lamang sa mga pagdidisiplina ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kaya unang-una sa lahat na kailangan po natin gawin ay kailangan rin po nating itakwil ang ating pong mga sarili. Bilang mga lingkod, kailangan itakwil natin yung ating pong mga kagustuhan, yung ating pong mga desires. Sabi po ito sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung tayo po ay disipulo ng ating pong Panginoong Jesus, kailangan po nating ilagay si Jesus sa ating pong top priority. Yun po yung gustong sabihin sa atin. Bilang mga disipulo ng ating pong Panginoon, dapat hindi po tayo pinapangunahan ng ating pong mga sariling ambisyon. Kasi hindi po natin magagawa yung ating mandato, yung inutos sa atin ng ating Panginoon, kung lagi nating inuuna ang ating pong mga sarili. Narinig niyo na po ba yung salitang, ngayong 2026 ay year ko na to? Di ba? Parang ipinagdamot mo pa yung year. Parang sa'yo lang. Ngayon po, hindi po to year natin. Ito po ay laging para sa Panginoon. Gagamitin po lagi natin para sa Panginoon. At susunod po tayo dahil mahal po natin ang ating pong Panginoon. Sabi po dito Kristo, maging katulad nyo ko at hindi po magiging madali dahil meron rin po tayong pasan na krus. Hindi po yan magiging madali dahil ang pagiging Kristiyano hindi po nangangahulugan na wala na pong problema. Pero tayo po ay makakaasa at tayo po ay magkakaroon ng lakas dahil si Jesus po ang may otoridad at may-ari ng ating pong buhay. Siya po yung magbibigay sa atin ng lakas. Yung otoridad na magbibigay po sa atin ng kapangyarihan, ng lakas, para po magpatuloy sa ating pong paglilingkod. At kung si Jesus ang may otoridad at may-ari ng ating pong buhay, dapat hindi po mas mataas dito yung ating mga boss. Dapat hindi po dito mas mataas yung ating mga trabaho. Dapat hindi po dito mas mataas yung ating pong mga pag-aaral. Dapat hindi po dito mas mataas yung relasyon na meron tayo sa ating mga kaibigan. Dahil dapat inuuna natin ang ating pong Panginoon. Dahil kaya po nating maglingkod at kaya nating unahin ang ating pong Panginoon kahit nagtatrabaho ka. Kaya nating unahin ng Panginoon kahit nag-aaral ka. Kaya nating unahin ng ating pong Panginoon kahit minamahal mo ang kapwa mo. Laging dapat inuuna ang ating pong Panginoon sa ating pong paglilingkod. Kaya sabi po dito, sa Kristiyano, hindi na bago yung tanong na sumusunod ka ba sa Panginoon. Lahat na po tayo narinig to. At kapag tinanong, madalas, at sa malamang, ang isasagot po natin, oo. Sumusunod ako sa Panginoon. Pero hanggang saan at kailan ka susunod sa Panginoon? Ito yung hamon sa atin. Ito yung tanong sa atin. Hanggang saan at kailan ka susunod sa Panginoon? Kung napanood niyo po yung memes, yung sinabi, hanggang saan at kailan ka susunod sa Panginoon? Yung sabi dito, hanggang kailan po? Hanggang leeg. Hanggang kamatayan. Hanggang may lakas, kailangan sumusunod po tayo sa ating pong Panginoon. Hindi dapat kapag may pera na ako, saka na ako susunod sa Panginoon. Kapag mayroon na akong magandang trabaho, saka na ako susunod sa Panginoon. Kapag okay na yung relasyon ko sa pamilya ko, susunod na ako sa Panginoon. Kapag naging magaling na ako sa ministry ko, susunod na ako sa Panginoon. Kapag nagkaroon na ako ng mataas na grades, susunod na ako sa Panginoon. Kapag naging maayos na sa loob ng iglesia, susunod na ako sa Panginoon. E paano kung walang mangyari doon sa inaasam mo? E di hindi ka nasusunod sa Panginoon. Kaya sa lahat po ng oras, mahirap man o hindi, saan man yan kamapunta, tayo po ay susunod sa ating pong Panginoon. Dahil ang tunay po na disipulo ni Kristo, kahit saan ilagay, anak yan ng Diyos. Sumusunod po yan sa ating pong Panginoon. At hindi po tayo sunod kapag okay na o kapag ready na. Kapag kahit hindi tayo ready, kapag hindi pa okay ang lahat, doon po dapat nating isurrender ang ating pong buhay at mas magtiwala sa ating pong Panginoon. Bakit po? Obeying God
is progressive. Dapat po tuloy-tuloy. Dapat po consistent. At kung makikita po natin si Peter, nung tinawag siya ng ating pong Panginoon, na iwanan yung kanyang bangka, yung kanyang pong mga trabaho, hindi po basta niya iniwan yon. Dahil nagkaroon po ng progressive na pagsunod. Dahil una pong sinabi ng Panginoon na itulak mo yung kanyang bangka. Ano pong mas mahirap? Yung iwan yung kanya pong trabaho o itulak yung bangka? Ano pong mas mahirap? Itulak yung bangka. Ano pong mas mahirap? Pumalaot sa dagat para mangisda o iwan yung kanyang trabaho. Ano pong mas mahirap sundin? Yung iwanan yung kanyang trabaho. Pero ito po yung naging progressive. Sinunod niya yung utos ng ating pong Panginoon sa simpleng bagay. Itulak niya yung kanyang bangka. Pumalaot sila sa dagat at nanghuli ng isda. At sa ganoon, naranasan niya yung kabutihan at yung kagalakan, yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon sa kanya pong buhay. Kaya nung sinabi ni Jesus kay Peter na iwanan mo na ang iyong trabaho, iwanan mo na yung bangka, iwanan mo na yung net, sumunod siya. Iniwan niya yung kanyang trabaho para sa ating pong Panginoon. Kasi merong pong progressive. Kaya hindi po tayo binibigla ng ating pong Panginoon. Kaya kung sa simpleng bagay hindi ka makasunod, paano mo maihahatid ang kanya pong pag-ibig at paano mo maihahatid ang kanya pong mga salita sa ibang tao kung sa mismong pamilya mo, kung sa mismong sarili mo, hindi mo kayang pagtuunan ng oras para magbasa ng Biblia. Kasi ang pagsunod progressive. At kung sa una at simpleng bagay pa lang hindi mo magawa, paano mo pa magagawa na ihatid yung salita niya? Paano pa tayo mag-go and make disciples of all nations kung hindi natin kayang basahin ang ating pong mga sariling Biblia? Bago tayo ilagay ng Panginoon dun sa mandato na yon, dun sa pinaka-core ng ating pong faith, dahil yun po yung kailangan po natin gawin to spread the gospel, magsisimula muna yan sa una. Kailangan po muna nating sundin at kailangan po natin munang maging disipulo ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya hindi na po dapat dito applicable yung salitang hindi ko na kaya. Hindi ako magaling magsalita. Mahiyain ako. Baka ma-judge ako. Kasi ang ating pong paglilingkod ay hindi po nakadepende sa ating pong kakayanan. Hindi po sa ating pong mga karunungan. Ito po yung nakadepende sa authority na meron ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Yun po yung kailangan po nating maintindihan bilang mga Kristiyano. Kasi hindi dahil lingkod na tayo ni Kristo, ay wala na pong paghihirap. Kaya kailangan po natin na maintindihan na kailangan sa bawat oras, kapag yung bagay ay hindi na natin po maintindihan, sabi po dito sa verse na to, may mga tao po dito na nag-alinlangan. May mga tao po dito na nagduda. At mayroon po dito mga tao na nag-worship. At sa atin po bilang mga Kristiyano, kapag hindi na natin alam ang ating pong gagawin, kapag hindi na malinaw sa atin lahat ng bagay, kapag dumating na sa time na nasasaktan na tayo, kapag dumating na sa time yung mga tao na minahal natin, tumalikod na sa atin, hindi po dapat tayo magduda sa authority na meron ng ating pong Panginoon. Ang kailangan po natin gawin ay bibigay natin ang ating pong pagtitiwala sa Kanya at doon po dapat tayo mag-worship. Hindi magduda, kundi mag-worship sa ating pong Panginoon. Kaya sabi po dito, His authority should fuel us to follow and imitate His way of life and to love the way He loves us. Kailangan nating sundin at kailangan nating i-imitate yung Kanya pong pamumuhay. Kailangan po natin magkaroon na buhay na katulad ng kay Kristo. Bago tayo makapaghatid at bago tayo mag-go, bago tayo maghatid ng salita ng Diyos, kailangan munang makita sa ating pong buhay ang Kanyang mga salita. Amen po ba? Kaya po natin gawin? Kaya po dapat natin gawin yan bilang mga Kristiyano. At kapag hinayaan na natin ang authority ni Jesus na mag-rule sa ating pong buhay, ito po yung kailangan natin gawin. Be a disciple that makes disciple. Kailangan nating maging disipulo na dapat
tayo ay instrumento para mag-multitude yung nakakakilala sa Kanya. Verse 19 and 20, sabi po dyan, therefore, go and make disciples of all nations. Kaya nga sabi po dito, wala po dapat pinipili. All nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Yan po yung mandato na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Kailangan po nating, dapat wag po natin itong kaligtaan bilang mga Kristiyano. Kaya po pala dapat wala pong tinatawag na sitting ministry. Nasa church, nakaupo ka lang. Kasi ibinigay po pala to sa atin ng ating pong Panginoon sa lahat. Ibinigay to sa church. Mababae man o lalaki. At nung sinabi ito ni Jesus, hindi lamang yung 12 disciples na andon. Sabi po ng mga Bible scholars, merong 130 disciples na kasama. Bata, matanda, babae o lalaki. Kaya walang excuse na hindi sa iyo ibinigay yung mandate na therefore go and make disciples of all nations. Kasi lahat po tayo dito ay dapat gagawin tong mandatong ito. Amen po ba? Tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon because we are a disciple that makes disciple. And kung makikita na ito po yung known as a Great Commission given to the church to baptize and teach them. At ito pong mga paraan na to ay para po gumawa ng isang disipulo ng ating pong Panginoon. Sabi dyan, go, baptizing them, and teaching them. Yun po yung tatlo na bagay na kailangan po nating gawin para makapagawa po ng ating pong disipulo ng ating pong Panginoon. At paglilinaw, hindi po tayo yung mismong gumagawa ng disipulo. Instrumento lang po tayo ng Diyos at yung Diyos po yung nagmumultiply. Instrumento lang po tayo ng Diyos at kailangan lang po natin sumunod sa utos. And when Jesus said, all authority in heaven and earth has been given to me, sabi po dyan, ito po palang Great Commission ay hindi ba lamang advice o hindi lamang pala utos sa isang normal na guro. It is a decree from a king. Ito po ay galing sa isang hari. Ito po ay galing sa isang Panginoon. Kaya hindi po dapat natin ito baliwalain dahil yung Diyos na nagligtas sa atin, sinabihan tayo na gumawa at ihatid ang kanyang mga banal na salita. Kaya yung kingship po ng ating pong Panginoon, yung foundation natin sa ating pong mission. Hindi po yung ating pong mga sariling lakas, kundi yung lakas na meron ng ating pong Panginoon. And we are called to make disciple of all nation, and all nation doesn't mean geography alone. Hindi lamang sa lupa. Hindi lamang basta nation. It means all kinds of people. Mamahirap man yan o hindi, may pinag-aralan man yan o wala, naninigarilyo man yan, naglalasing man yan, nagdodroga man yan, kailangan nila ng salita ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, madalas sa isang Kristiyano dito nagiging mapili. Nagiging mapili kung sino lang po yung hahatidan ng salita ng Diyos. Kapag nakita na maayos yung mga damit, madali lang lapitan, amen? Madali lang lapitan. Pero kapag nakakita ka sa kanto na nagiinom at naninigarilyo, kaya mo bang lapitan? Kaya mo bang hatidan ng salita ng ating pong Panginoon? Kaya hindi po dapat tayo mamili dahil tayo po ay tinawag para gawing disipulo ni Kristo ang lahat. Hindi po dapat mamili, hindi po dapat familiar ka dun sa tao o uncomfortable ka dun sa tao, hindi po dapat tayo mamili. Lahat po dapat ay mahatidan ng salita ng Diyos. Sounds hard kung mag-isa ka. Napakahirap pong ihatid ng salita ng Diyos kung mag-isa ka. Kaya po ba nating ihatid ang salita ng Diyos sa Magdalena kung sininong tanyel lang yung mag-e-evangelize? Kaya po ba? Hindi. Eh kung lahat po tayo, kaya po ba? Amen. At yun po yung kailangan po nating ilagay sa ating pong mga sarili.
Pero ba't ang hina po ng amen? Amen po ba? Kailangan po natin tong gawin bilang mga Kristiyano. Kasi, sa totoo lang, pagdating po sa Filipino culture, lagi po nating lagi po natin dinidil yung closeness. Dapat kapamilya ka, dapat kabarkada ka, dapat ka-close ka, dapat kababayan ka para mapili na ito, kasama namin to. Ito, bilong to. Pero tatandaan po natin, yung pag-ibig po ng ating pong Panginoon, kailangan i-push po tayo para i-break po yung mga circles na meron tayo. Yung mga circle of friends, circle of relationship, na doon po tayo nakukulong, na kung saan yung po yung pumipigil sa atin para ihatid yung salita ng Diyos para sa maraming tao. Kailangan nating i-break. At yung pag-ibig ng Diyos yung tutulong sa atin para ihatid yung Kanya pong mayayamang mga salita. At yung pag-ibig na yun yung tutulong sa atin. Alam niyo po, sa Pilipino, lagi pong nagkakaroon ng away pamilya kapag dating po sa political differences. Alam niyo po yun, kapag hindi po parehas yung binoto nyo, baka mag-away kayo. Yeah. Kaya minsan, pinaparehas na lang para hindi mag-away. At minsan, sa ating pong mga Kristiyano, ang hinahatidan lang natin ng ating pong mga salita ay yung naandun na lang sa loob ng church. Hindi na tayo naghahatid ng salita dun sa wala pa sa church. Nagiging mapili po tayo. But kailangan po nating i-break yung cycle sa ating pong mga circles of friends, circles of relationship. Kailangan bumatid dyan at mag-spread dyan sa buong mundo. Sabi nga po dito, hindi po masama na mag-start sa bahay ang pag-ibig ng Diyos. Yung mission ng ating pong Panginoon. Sino po dito yung merong family devotion? Sino po dito yung merong kahit onting time para pag-usapan si Kristo? Taas po ang kamay. Kung dun pa lang po sablay tayo, kailangan na po natin gawin na simulan sa ating pong mga bahay. And that love that stays home never fulfills the mission. At kung nasimulan na natin at hindi ito lumago, hindi ito lumabas sa ating pong bahay, hindi po natin na-fulfill yung mission. Dapat hindi po maipon o dapat hindi po makulong sa loob lang ng tahanan. Dapat kasali lahat. At tayo po dito bilang mga pamilya, dapat nagpapalaliman po tayo sa salita ng ating pong Panginoong Jesus. At kailangan po natin yung gawin bilang mga Kristiyano. And the goal of the church is not just attendance, but transformation. Alam niyo po yung mga Filipino, napaka-relational people po niyan nila. Lagi po nilang i-invite yung mga tao kapag may kainan, kapag may handaan. Kailangan nila mag-celebrate para maging bilong ka. Pero tatandaan po natin, hindi po mangyayari ang pagkakaroon ng magandang relationship sa isang event lang. Hindi natin masasabi na magkakaroon tayo ng magandang relationship kung isang araw lang tayo nag-usap, tas close na agad. Tatandaan po natin, sabi dyan, disciples are not made in one service, but in shared life. Kailangan sineshare po natin at kinakamusta po natin yung isa't isa. Sino na po dito yung kinamusta yung mga tao dito sa loob ng church? Na-try po ba natin kamustahin ang bawat isa? Na-try po ba nating i-reach out ang bawat isa? Dahil hindi po yan mangyari sa isang salita na okay na tayo. Kailangan tuloy-tuloy. Kailangan continuous. Kailangan ongoing. Kailangan sineshare natin yung buhay natin bilang mga Kristiyano para palaguin din yung kapwa natin Kristiyano. Kaya nga sabi po dito, feeding the gospel to all kinds of people will break the cycle of selective love. Because katulad ng pag-ibig na ipinakita ng Panginoon, God desired all people to be saved. Lahat po ay gusto ng Diyos na maligtas. So do not just invite them, walk with them in faith. Huwag mo lang silang i-invite. We need to walk them. We need to walk with them in faith. Kaya nga sabi po dito, naalala ko po yung isa sa magandang calling sa atin bilang mga Kristiyano. Sa Matthew 4:19, and He said to them, follow me and I will make you, ano po? Fishers of men. Tayo po ay fishers of men.
tinawag po tayo para ihatid ang salita ng ating pong Panginoon. At sa ating pong paghahatid ng salita ng ating Panginoon, tatandaan po natin na we are sent but not abandoned. Tayo po ay tinawag ng Diyos, inilagay ng Diyos sa isang lugar, sa isang misyon, pero tatandaan natin tayo po ay hindi po iniwan ng Diyos. Kailanman hindi tayo iniwan ng ating pong Panginoon. Sabi po dyan, this mission is impossible without this promise. Ano po yung promise? Sabi po, and behold, I am with you always to the end of the age. At ito pong mission na to, itong mandato na to, hindi po natin magagawa kung wala itong pangako na to. Kung wala yung pangako ng Diyos na kasama natin siya sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Pangako ng Diyos na lagi po niya tayong sasamahan at sabi, lahat po ng bagay ay magiging mahirap kung wala po si Kristo sa ating pong buhay. Kaya pansin nyo po, yung mga taong nahihirapan ngayon, hindi po sila malapit sa Diyos. Sila po yung mga patuloy na inuuna yung kanilang sarili at lumalayo sa ating pong Panginoon. Tatandaan po natin, hindi po mahirap sumunod sa Diyos. Mas mahirap na hindi sumunod sa Panginoon. Kapag sumunod ka sa Panginoon, walang mawawala sa iyo. Magkakaroon ka pa. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, malaki ang nawala sa iyo. Kaya lahat po ng bagay ay magiging mahirap kung wala po si Kristo. At alam niyo po, sa pagbabasa ko po ng Mateo, buong book ng Mateo, isa po yung na-realize ko, hindi lang po pala ito nakafocus sa mission. Hindi lang po pala ito nakafocus o nagtapos sa isang mission. Ito po pala ay nagsimula at nagtapos sa isa pong pangako. Titingnan po natin at pag-aaralan po natin ang ating pong passage, ang buong book ng Mateo. Sabi po dyan, the chapter starts and ends with the never-ending presence of Jesus. Sa buong book ng Mateo, ang sinasabi po pala dito, sa lahat ng ating pong gagawin, sa lahat ng ministeryo na ating gagawin, sa lahat ng paglilingkod na ating pong gagawin, kasama natin sino? Si Jesus. Kaya itong mandato na ito magiging posible, kaya itong mission na ito magiging posible kasi kasama natin ang ating pong Panginoong Hesus. Kung titingnan nyo po sa Matthew 1, nasa last chapter po tayo, Matthew 28, at kung babalikan natin sa Matthew 1, verse 23, sabi dyan, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Kasama po natin ang ating pong Panginoon. At sabi po ni Jesus, I am with you always. Hindi po nag-contradict. Nagsimula at nagtapos na sinabi niyang kasama niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Sino pong natutuwa na lagi nating kasama si Kristo? Taas po ang kamay. Huwag po tayo mahihiya na lagi po nating kasama ang ating pong Panginoon. Kaya, tinanong ko po kayo kanina, paano natin maipaparanas ang pag-ibig ng Diyos na lagi nating kasama? Hindi lagi nating nararanasan. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, walang iba kundi kung sino? Si Kristo. At si Kristo ay ano? Lagi nating kasama. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay lagi po nating kasama. At yung reason, kapag meron na pong uncertainty, kapag meron na pong mga pressure sa buhay natin, kapag mahirap na ang buhay, kapag meron na pong financial stress, kapag meron na pong financial problem, kapag meron na pong family problem, tatandaan po natin na itong pangakong to ang siyang magpo-fuel sa atin para magpatuloy. Kasi kasama natin ng ating pong Panginoon. Kapag yung ministry po natin, nafe-feel na natin na napapagod tayo, tatandaan natin na kasama natin ng ating pong Panginoon. Kapag yung obedience natin na parang mahirap, tatandaan pa rin natin na kasama natin ng ating pong Panginoon. Kapag yung faith natin ay nanghihina na, tatandaan natin, napapalakasin at kasama natin ang ating pong Panginoon. Huwag na huwag po natin kakalimutan na sa lahat ng ating ginagawa, hindi tayo iniwan ng ating pong Panginoon. Kaya sabi po dyan, huwag kang matakot, hindi ka iiwan ni Jesus.
Pwede po bang pakisabi sa katabi, huwag kang matakot, hindi ka iiwan ni Jesus. Huwag po tayong matakot. Kasi ang ating pong Panginoon kailanman hindi umalis. Na kahit lahat ng tao, lahat ng bagay iniwan ka, nasira na, si Jesus nagstay. Si Jesus nangakong hindi kanya iiwan. Kaya nga sabi po dito, we can love and go without borders because Christ is always with us. Naging posible ito dahil kasama natin ang ating pong Panginoon. At para po sa pagtatapos ng ating pong mensahe, ito pong year na to maaaring maging mas better sa 2025, maaaring maging mas worse sa 2025. Marami na tayong plano, marami na tayong gustong gawin, marami na tayong mga pangarap na gustong maituloy. Pero tatandaan po natin, kailangan po muna nating i-prioritize ang ang kanya pong kingdom. Sa 2026, ipaprioritize po natin ang kanya pong kingdom. Sa pamamagitan at sa pagsunod po ng mandate na kailangan po natin at to go and make disciples of all nations. At i-challenge ko po ang Magdalena Church of Christ. I-challenge ko po tayong lahat na i-prioritize ang kingdom ng ating pong Panginoon. Ngayon, 2026, hindi year ko na to. 2026 para sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan ito ay para po sa Panginoon. At yung love without borders ay magiging posible. Hindi po siya idealistic. Hindi po siya idealistic. Ito po ay magiging posible sa ating pagsunod sa kanya pong salita. At kung gusto ko pong i-end to sa isang salita, kailangan po sa bawat segundo, bawat araw, bawat buwan, bawat taon na magdadaan sa ating pong buhay, laging para sa Panginoon. Laging para sa Kanya. Kaya sabi po dito, let's start this year with Jesus. Amen po ba? Pwede po ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At tayo po'y sama-samang manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, na niremind kami sa aming pong mission bilang mga Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon, na tinuruan mo kami upang maging effective at maging posible itong mission na to, na gawin po mo naming disipulo ang aming pong mga sarili. Gawin po mo naming malalim ang aming pong relasyon sa iyo. Nawa, Panginoon, sa aming pong paglakad at paghahayaw bilang mga Kristiyano, may alam po namin na may darating na paghihirap, patuloy mo kaming palakasin, patuloy mong yung authority mo, yung power mo, Panginoon, ang siyang manguna sa aming pong mga buhay. Nawa, Panginoon, equip mo kami ng iyong mga banal na salita, makita sa aming pong buhay, Panginoon, na nagbago na kami, na tinransform mo na kami ay Kristiyano na at kami tagasunod mo na, Panginoon. Nawa sa aming pong pagpatuloy sa aming paglilingkod, ay patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming equip ng iyong mayayaman na salita sa aming pong buhay. Maraming salamat po sa iyong mga paggabay sa mga bawat pagpapala. Nawa, Panginoon, itong 2026 ay hindi po mag-focus sa amin, kundi mag-focus sa iyo, Panginoon. Nawa, tulungan mo ang bawat isa na i-redirect ang aming pong priority, na maging priority namin, Panginoon, ang iyong kaharian ngayong 2026. Ito po ang aming pong samot-samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. At tayo pong tumayong lahat. Para po sa ating pong pananawagan, tinatawag po natin dito yung ating pong mga kapatid na muli pong nagnanais na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. Kung gusto nating simulan ang 2026 na mayroong pong bagong buhay, kung gusto nating simulan ang 2026 na naglilingkod sa ating pong Panginoon, ang pinakauna dapat po nating gawin ay i-surrender ang ating pong buong buhay sa Kanya. Yung tumanggap sa bautismo ng tubig at kailangan nating sundin ang Kanya pong mga utos. Kaya po sa oras na to, tinatawagan po natin dito sa unahan yung mga nagnanais na tumanggap kay Kristo. Dito po sa unahan yung mga taong gustong simulan muli ang kanila pong buhay para maglingkod sa ating pong Panginoong
Diyos. Panginoon, dumudulog ako sa iyong kalwalhatian. Pwede mo ba natin palakpakan si Lord? Kung nga Panginoon, yung kabutihan ng ating pong Panginoon, hindi po natin inaasahan, pero sa bawat oras, kumikilos po ang Panginoon sa ating pong buhay. Amen po ba? Pwede po ba ulit natin palakpakan si Lord? Ayan. Harap ka dito. Ayan. Huwag ka mahiya. Ayan, natin po sasaksihan ang kanya pong pagpapahayag ng pananampalataya sa ating pong Panginoon. At isa po ito sa pinakamahalagang bahagi natin bilang mga Kristiyano na i-confess yung pagmamahal natin sa Panginoon publicly. Kung kaya natin i-confess ang ating pong pagmamahal sa tao publicly, why not i-confess natin yung pagmamahal natin sa Panginoon sa maraming tao? Amen po ba? At ano pong pangalan mo, brother? Tatsuya. At ito po isasaksihan natin ang pagpapahayag ng pananampalataya ni Tatsuya at tatanungin lang kita ng ilang mga tanong bilang pagpapahayag sa iyong pananampalataya sa ating pong Panginoon at sasagot ka lang ng oo kung hindi labag sa iyong kalooban at hindi naman kung hindi. Sa iyo bang hawakan mo ito. Ayan. Sa ibang paglapit sa unahan, ikaw ba'y nananampalataya kay Kristo na tagapagligtas ng iyong buhay? Handa ka bang tumalikod sa iyong mga kasalanan at sumunod sa Panginoon? Handa ka bang sumunod sa Panginoon hanggang sa tubig ng bautismo? Handa ka bang maglingkod sa Panginoon habang ikaw ay nabubuhay? Palakpakan po natin si Lord sa kanya pong buhay kay Brother Tatsuya at sama-sama po natin siyang ipanalangin ngayong pong oras na to. I-lay hands po natin siya. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw to, Panginoon. Panginoon, kami po'y lubos na nagagalak dahil alam po namin na hindi po namin halos alam ang nangyayari. Kundi, Panginoon, lagi mo kami sinusurpresa, Panginoon, ng iyong kadakilaan. At alam po namin, Panginoon, na itong bagay na to ay hindi po aksidente. Ito pong bagay na to ay kalooban mo at, Panginoon, kinatok mo ang puso, Panginoon, ni Brother Tatsuya na muling tumanggap at magsimula na kanyang buhay ngayong 2026 na kasama ka. Alam po namin, Panginoon, sa kanya pong pagtanggap ay libu-libong anghel ang nagagalak dyan po sa langit. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay natutuwa. Alam po namin, Panginoon, sa kanya pong pagtanggap ay nagagawa po namin ang aming pong misyon bilang mga Kristiyano. Diba, Panginoon, gamitin mo ang mga taong nakapaligid sa kanya bilang mga instrumento para palaguin at palalamin ang kanya pong pananampalataya. At gamitin mo rin po si Brother Tatsuya na instrumento mo para ipahayag sa ibang tao ang pagmamahal na naranasan niya ngayon, Panginoon. Yung pagmamahal, Panginoon, na hindi napapakaw, yung pagmamahal na hindi nauubos, at yung pagmamahal, Panginoon, na walang hanggan na ipinaranas mo ka sa kanya. Nawa, yung kanya pong buhay ay magdaluyan ng pagpapala para mas marami pa pong tao ang tumanggap sa iyo at mas marami pa pong tao ang makakilala sa kadakilaan mo sa aming pong buhay at sa buhay ni Brother Tatsuya, Panginoon. Nawa, ay patuloy mo siyang i-equip, patuloy mo siyang gamitin sa iyong kaharian, patuloy mo siyang palalimin sa kanyang pananampalataya, i-provide, Panginoon, ang kanya pong mga pangangailangan, patuloy na ilayo sa anumang sakit, Panginoon, at gayon din, Panginoon, tulungan sa kanya pong paghayo bilang mga Kristiyano at gabayan sa dako, Panginoon, na alam po namin na hindi magiging madali magkakaroon ng kahirapan,
Ngunit Panginoon, sa mga oras na yun ay equip mo sa kanya ng mga banal na salita at patuloy na palakasin at bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa oras na to. At patuloy po tayo nakatayo para po sa ating banal na po na nawitin po natin ang Lord. Purihin ang Panginoon sa magandang umagang ito na ibinigay sa atin ang pagkakataon na tayo ay makasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At ipakinggan na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 para sa kanyang mga anak na binigyan ng pagkakataon at may karapatan sa kanyang sakripisyo. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya'y pinagkalulo ang Panginoong Hesus ay tumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapara sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ng marami sa inyo at may ilang namatay na kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Puri na pagkabasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ay, lang. Dakilang Diyos na mapangyayari sa lahat. Maraming salamat, Ma, sa pagkakataon itong nabigay mo sa amin na pagkakatipon sa dakilang pangalan upang ikay aming purihin, sambahin, O Diyos, sa Espiritu katotohanan. Salamat dakilang Ama sa pagayag ng banal na salita mo upang sa umaga ito ay maging kasangkapan ng bawat isa sa amin, O Diyos, kalakasan upang gamitin, O Diyos, sa paglilingkod habang kami nagbubuhay. Kaya hindi narito, O Diyos, ang palatuntunan pinagkaloob mo sa buhay ng bawat sa amin upang ganapin ang iyong dakilang utos, upang sa pagkakataong ito, O Diyos, maibahagi ang iyong kapagliligtas sa lahat ng maraming tao. Narito po, O Diyos, ang mga simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon. Ang sakit ng Panginoon sa Kristo na aming naalala doon sa bundok ng Kalbaryo na itinigis upang ang kasalanan bawat sa amin, O Diyos, ay matubos. Narito, O Diyos, ang bawat sa amin, siyasat ang puso at isipan, upang kami, O Diyos, ay makatanggap ng mapagpapala mula sa iyo. Amin dalangin naman, kung kinakita ng bahay ng dungis sa buhay ng bawat sa amin,
at may karapat dapat ng bawat sa amin sa pagtanggap ng mga simbolo nito. Patawarin mo, Diyos, ang bawat sa amin kung kami nagkulang sa iyo, kung kami gumawa ng kasalanan, lingid sa aming kalaman, hayag sa iyong dakilang harapan. Patawarin po, Diyos, ang bawat sa amin. Salamat, dakilang Ama, sa iyong dakilang pagkapatawad sa buhay ng bawat sa amin. Sapat inaringgan na po kami mula sa kasalanan, kami iyong nilinis upang mahugasan na iyong dalisin dugo ang buhay ng bawat sa amin. Narito, O Diyos, ang simbolo. At naharapan, O Diyos, tanggapin ng lahat ng tumanggap sa iyo sa tuwag ng bautismo. Aming dalangin naman, nasamahan mo kami sa pagpapatuloy, abutin ang lahat ng iyong matinatawag upang makabahagi na iyong paliligtas sa iyong dakilang iglesia. Aming dalangin naman, samahan mo ang bawat sa amin upang humakbang, abutin ang lahat ng iyong matinatawag. Salamat, dakilang Ama, sa patuloy na pag-ibig sa amin upang kami matamang mag-antay ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo upang kami pagsama diyan sa langit na bayan. Ito ba'y aming pasalamat diniling sa matas mga pangilihang pangalan na ibugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas sa tulong na iyong banal na Espiritu ngayon at magpakilanman. Amen.
Para po sa pagkakaloob, ating pong pakinggan ang nakasulat sa ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang sa mga sumusunod. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na mapagsaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pagpalain ng pagkabasa sa salitang ito. Kaya para po sa ating pagkakaloob, awitin po natin ang ulan ng pagpapalala. Isasamba kami ngayong diringin at ang bayang ito iyong magagaling ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Tayo po yung magsitayo. Nako po tayo sa ating panalangin. O Lord, dakila namin nga mga Panginoon. Salamat sa araw na ito muli, Panginoon, sa unang linggo ng taon ng 2026. Kami ay narito at napakinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Nawa po ang aming napakinggan ay may sa buhay po namin, Panginoon. Lord, samahan mo kami baybayin ng taong ito ng Panginoon na may kagalakan at may pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon, na kami ay maglingkod sa iyo, Panginoon, ng iyong mga kapatid, Panginoon. Lord, ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin namin ang aming salaping nalipon. Ngayong araw na ito, Panginoon, nawa po ito ay may maging malaking tulong sa iyong banal na iglesia dito sa Magdalena, Panginoon. Nawa po ay ito ay sa ikalalago at ikaulad ng iyong banal na iglesia, Panginoon. Ito na lang po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Happy New Year po. Ayan. Ayan. Masyadong malamig ngayong umagang to, ano? At welcome po sa ating, kami po ay masaya na kayo ay kasama ngayon. Sister Janice, Sister Grace, Brother Elmo, si Kajing, tsaka si Tatchang. Ayan si Tatchan, si Tatsuya, yan, o bata. Anak ni Sister Grace. Galing sila sa Japan. Almost 3 years silang di nakauwi. Ngayon lang ulit sila nakauwi. Kaya na-miss namin kayo. Masaya kami na kasama namin kayo. At kagabi, naghayag si Tatchan na siya ay magpapabautismo. So, hindi natin mapipigilan kung gusto na po. At yun na po yung calling sa kanya. Kaya praise God po. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Opo, ayan. Dako naman po tayo sa mga announcement natin. Ayan, mga announcement natin. Meron pong meeting. May meeting po ba after service? Opo. Seniors of Faith Group and Magdalena Gideons. At ayan, happy birthday, Sister Janice, si Jemima. At salamat po sa lahat ng bumate. Brother Dan and Brother Lito, birthday po nila. Birthday namin, ayan. Patuloy niyo po kaming ipag-pray na patuloy na maging malakas at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Ayan po, at ang ating mga activity pa. Sa darating na January 24, inaanyayahan po ang mga kababaihan. Meron po tayong cluster for fellowship sa Sabang Christian Camp. Ano po? Sa January 24. Ayan, magpalista na po ang mga Dorcas sa mga gustong
makilahok po sa class first quarter, hindi pala first quarter, kada monthly fellowship po natin yon ng cluster 4. Ayan, January 11 naman po, Sunday, induction po of church officers. So, yun lamang po, baka may dagdag pang balita. Kung wala na po, tayo pong lahat, meron pa po, Brother Aling. Tinatawagan po mga good morning po. Tinatawagan. Pagkatapos po nitong ating pananambahan ay magkakaroon tayo ng bautismo. Ayan po, dahil sa tumanggap kay brother. Ayan po. Tinatawagan po natin ang mga sumusunod na mag-stay mamaya. Pagkatapos po, uunahin po natin yung bautismo muna. Ano po. Pagkatapos po, sana po wag po muna kayo umalis. Magpupulong po ang appointed but with consent. Naintindihan niyo po ba ako? Appointed but with consent. Kung gusto niyo lamang po. Ito po yung mga senior officers natin. Ang presidente po ay walang iba kung si Sister Gloria Umali. At ang vice-presidenta ay si Brother Ading Umali. At ang ating sekretary ay si Sister Nida Carino. At ang ating treasurer ay Sister Berning Umali. Ayan po. Kung gusto nyo pong, hindi ko alam kung meron pang senior dito. Kung gusto nyo pong mag-stay, pwede naman po kayo makapagpulong sa kanila. Para lang pong first meeting ninyo. Kung meron po kayong reklamo, pwede naman po. Ayun po, no? Pero ito po yung mga napagkasundoan ng pulong na magiging opisyal. Appointed but with consent. Ibig sabihin po noon kung gusto nyo po. Ayan po. Ito naman po yung ating mga... Ito po yung napagpulungan din po sa pagpupulong po ng ating chairman, si Brother Amor. Ang presidente po ng Gideon for 2026 ay si Brother Taniel. Ang vice-presidente ay si Brother Victor Camacho. Ang secretary ay si Brother Mori Carino. Ang treasurer ay si Brother Charlie Crisostomo. Ito po ay appointment with consent. Kung gusto nyo lamang po. Ayan, pwede rin po magreklamo. Ayan po. Ayan po. Mamaya po sana mag-stay kayo. Kasama nyo po ang elders, kasama nyo po ang inyong lingkod, magpupulong po tayo pagkatapos po ng bautismo. Unahin po natin ang bautismo. Ayan po. At sa linggo po, January 11, ay magkakaroon po ng induction of proclamation or special prayer for the officers of 2026. Hinihiling po ang kababaihan ang Dorcas na magsumite ng kanilang Pangulo dahil hindi ko po alam kung sino ang Pangulo nyo for 2026 at kung meron pa kayong officers para naman po maipanalangin dito sa linggo. Kasama po ang ating pong youth. Hindi ko alam po kung sino po ang youth president for this 2026. At sasama rin po natin ang mga Sunday school teachers sapagkat sila ay po manggagawa ng Panginoon. Kung sino po ang mga manggagawa ng Panginoon for 2026. Kailangan po natin yan i-formalize sa Sunday. And of course, kasama po natin ang magiging chairman of the board of elders, ang secretary at ang treasurer po for this year po. So lahat po ng mga officers po ay ilalapit natin sa Panginoon sa linggo po, January 11. So special Sunday po na. So inihiling po yung kabataan na magsumite ng kanila pong at saka ang kababaihan, ang Dorcas. I think si Sister Mariel itong 2025 ang Pangulo nila. Kung meron pa po kayong mga set of officers, sa linggo po ay ipapanalangin natin sila sa ating Panginoon. Yan po ang ating mga balita mga kapatid at tuloy-tuloy na po tayo. Ayan, inaanyayahan po dito sa unahan na lumapit yung mga kapatid po natin may pasasalamat sa ating Panginoon sa mga nagdaang araw po. Ayan, kung wala naman po, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob sa amin. Narito po kami upang itaas at ilapit sa inyo ang aming mga pasasalamat sa nagdaang 10 taon, Lord God. Unang-una na, Lord God, maraming salamat sa blessing, sa walang tigil na blessing na inyong pinagkakaloob sa amin, sa pag-iingat, Lord God. At pinagpapasalamat din po namin yung mga kapatid po namin na nagdanas ng kanilang kaarawan, Lord God. Nawa, bigyan niyo po sila ng mas maraming taon upang mapaglingkuran ka, Panginoon. Ganun na rin po sa mga kapatid namin na ginagamit niyo bilang blessing para sa iglesyang ito. Nawa patuloy niyo pong i-bless ang kanilang buhay. Ingatan niyo po sila at bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan, Lord God. Lord God, pinagpapasalamat din po namin ang natapos na worship.
Maraming salamat po. In the points na we pray. Amen. Sa ating pagmasihi, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan lang ang buhay na naka-Jesus. Napakaligaya at kahanga, tayo'y nagbabalian. Inanigilan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kahit sarap magpuri, kahit sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkapatid upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan lang ang buhay na naka-Jesus, laging may kalaman. Para po sa ating pagtatapos na awitin po natin ang Maghari Ka. Tayo manalangin. Maibigin Diyos na lupang makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakalog mo sa bawat isa amin ng buhay at kalakasan. Gayon din mga pagpapalang patuloy na pinagkakalog mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, kung kami po'y nagkakaroon ng mga pagkukulang at nakakagawa ng mga pagkakasalay, ay pagkaloob mo po sa amin ang inyong kapatawaran. Nalalaman po namin ay ikaw ay isang Diyos na mapagpatawad sa kanyang mga anak. Panginoon, salamat sa narinig naming pag-aaral at mensaheng aming narinig.
naway nakatimol sa bawat isa upang magamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay at lalong madagdagan ang kaalaman tungkol sa kanilang mga pinalinig at may parating sa mga ibang taong hindi pa nakakaabot ng mga banal na salita upang malaman nila ang daang patungo sa kanilang kaligtasan. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba namin mga kapatid na hindi nakadalo sa umagang ito sa anumang kadahilan. At naway ibalik mo po sa kanila ang kanilang mga kaalaman tungkol sa pananampalataya upang sila ay makasama namin muli namin pananambahan. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ipuin po niyo na inyong mapagpalang kamay, lalo na mga gamot na nirereseta ng kanilang mga doktor. Nawa ito'y maging karagdagang kagalingan ng kanilang karamdaman. Panginoon, inilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nagsisipagtao sa arawan ng buwang ito. Naway ipagkaloob po sa kanila ang kalakasan at mga pagpapalang kinakailangan nila. Panginoon, inilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nagsisipaghanap buhay sa iba't ibang panig ng imbalsa. Ingatan mo po sila sa kanilang mga paghahanap buhay at ilayo sa mga masasamang elemento ng kasamaan. Panginoon, nilalapit po din namin kung paano kami nakarating sa bahay-sambahang ito'y makauwi ng ligtas sa aming mga tahanan. Ang lahat ay ito sa matamit sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat upang kayo ay huwag magkasala at makakapagharap na walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon natin ay sumakanya nawa ang Kanyang kalwalatian, ang kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailman. Amen.